sa kanya po pinakasagupan sa araw ng mundo. Siguro bago po tayo mag-start sa salita ng Panginoon, tayo po na tayo magsidoon at magiging sa isang Diyos ito. Panginoon Jesus, sa oras na po ito, patuloy po kami, Panginoon ng Diyos, nagpupuli, nagpapasalamat, na sumasamba sa iyong hirap mga Panginoon pangalan sa oras na po ito. Dapat na iwala ng Panginoon ng Diyos, kaya rin paglingkuran, at ngayon ko'y nabubuhat sa ibabaw ng mundo. Panginoon, sa oras na po ito, kasama kami nasumpungan, nagkasala, nagkamali, nakagawa Panginoon ng Diyos, hindi pagkakagod sa iba na araw at Panginoon, magsusumamo po kami, Panginoon, ang papakumbaba sa iba na paano. Patawarin po ninyong bawat saan. At kami rin po, Panginoon ng Diyos, na papalinis sa lahat ng aming karamihan, aming puso at kaisipan sa digulong banal na umabot sa kus ng Kalbaryo. Upang sa oras nga po ito, marapatin mo kami, maging kaaya-ayaw na ayang buhay, na walang kapintasan sa ibang na pangalan. Upang sa oras nito, Panginoon, sa pag-aaral na iyong mga buhay na salita, walang mag-iinta. Panginoon, ako po na alipin mo, na gagamitin sa oras nga po ito. Panginoon, wala po kung anong Panginoon. Nasa ilamang po ko na Diyos na dumidipindi sa iyong mga salita. Naalat ko po sa oras nga po ito, Ma. Kung hindi mo ko pangunahan, Panginoon, wala akong magagawa. Panginoon, sa oras nga po ito, mamuna ka, dalhin mo ko sa likuran, Panginoon. Gamitin mo lamang po ko dahil Diyos bilang instrumento, bilang dahil yung pagkumpara. Pinakabitin mo lamang sa oras nga po ito, pero ikaw ang totoo magsasalita. Kung ano man ang nais mo, kung ano man ang kalooban mo, Ama, yun po masusunod. Hindi ang ay mga kalooban. Panginoon, sa oras nga po ito, sa lindalim kami na yung kapangyarihan. Nahayaan mo dahil ng Diyos na yung parang na Espiritu Santo at siyang patuloy na kumilos sa makapangusap sa aming kalagitnaan na kalayaan, Panginoon. Pagkatin mo lamang po ang espiritual na pagmunawa sapagkat ang salita ng Espiritu Panginoon ako ito'y aming napamunawa, Panginoon. Kaya ng Diyos, huwag mo na kamahayaan, paitulot at makalumbala ng pagulong o panguwasang mga pinagsan at Diyos sa manas sa mga pangyayang pangalan ng ngayon Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga espiritu ng kadiliman ng gulong sa lugar ng Diyos sa pangalan ng ngayon Panginoon sa Kristo, in the name of Jesus, cast out of the devil, your minds kayo sa lugar ng Jesus name, in Jesus name. Muli, Panginoon, at tayo siya lamang pinamas na pagpuri po sa iba, in Jesus' mighty name, nagpapayang sa ating Amen. At nariyan nga po, sa mga oras nga po ito, hindi naman po, napakabis po yung oras, napakabis po yung araw. At ngayon, tayo po ay sasabayan na sa atin ng mga kapatid mo upang pag-usapan po natin ang kanyang mga buhay na salita. Siguro sa oras nga po ito, ang title na ating pag-aaralan, dalawang kaluluwa. Sa matuwi, na ito po'y kamalikot, na ito po ay nagpakasama. Isang masama na nagpakatuwi sa harapan ng Panginoon. Baliktad. Amen? Baliktad. Pero mga minamahal mga kapatid, sa oras nga po ito, ako po ay umingin sa inyo ng panumanhin na po. Ito po mga kapatid, wala personal na yung salita ng Panginoon na bawalan. Amen? Paminsan, maaaring po tayo masaktan at dahil nga po matalim ang salita ng Panginoon. Amen? Pero ito po mga kapatid, kung ako itatanungin ninyo, amen? Walang sino man na gustong tumayo sa harap. Napakahirap. Amen? Kapag kami po nakikita kayo namin na kung isa nasasaktan, nakakabit po kami. Amen? Pero kung ito po ay natin naman po mga kapatid, dito po sa salita ng Panginoon, nasaktan ka, pasalamatan mo po ang Panginoon. Amen? Kasi utosan lamang kami alipin ni Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Kung hindi po namin ito gawin, mga kapatid, baka darating po yung panahon,
mananagot po kami sa ating pinakaman na Panginoon. Siguro, dito po mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Amen? Tayo po mga kapatid, doon po sa arago, sa lupa. At ang Panginoon mga kapatid, ang unang tao, si Adan, at ang kanyang butas ng ilong, ito po yung inayahan. Ibig sabihin, hanap ito ng kapangan, bulani. Kaya, itinatang pong paisnawang buhay na kaluluwa. Siguro, sa oras nga po ito, tayo po yung mag-i-start sa salita ng Panginoon. Napakalabo na po yung mata. Dito po sa Genesis, chapter 2, verse 7. Dito po sabi po ng Bible. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabo ng lupa at inanghan ang kanyang butas ng ilong. At ininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwa may buhay. Tignan po ninyo. So, titignan po natin dito mga kapatid mga magulang. Tignan po. Na po, ang sabi ng Panginoon at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabo ng lupa. Ibig sabihin tayo po ay nanggaling sa lupa. Pero dito mga kapatid ko at mga magulang, tignan po ninyo, iningahan ng Panginoon ang tao. At ito po mga kapatid ko, mga magulang, naging kaluluwang may buhay. Ay ibig sabihin, tatlo po masakap ng tao. Aspekto, yung pagdidinya, at ang kaluluwa, at ang physical, ito po ating katawan. Amen? Tatlo po. Kaya dito po mga kapatid, dito po sa 1 Thessalonica, chapter 5, 23, ito po ay sinabi na po ito, yung tatlo. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, ng kamayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay inyatang buo na walang kabigkasan sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ninyo. Dito po ay sinabi ng Panginoon tatlo na. Amen? Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang sabi po nito, ingatang buo na walang kabigkasan. Amen? Ang ibig sabihin mga kapatid ko ng mga magulang, inilang ng Panginoon ang tao, tayo po sa alabo, galing sa lupa. Amen? Tatlo po ang nagiging sangkap ng isang tao. Kapag ito po mga kapatid ko ng mga magulang, ako sa isang tao, nandyan sa kanya yun, mayroon siyang spiritual, umihinga siya, mayroon siyang nasasaktan, yun po nandun sa loob, yun po kaluluwa, hindi po yung laman. Amen? Amen po ba? Kasi sabi ko doon, mayroon siyang kaluluwang buhay. Ang laman, mga kapatid ko, mga magulang sangkap ng katawan. Amen? Kapag ito po mga kapatid, mamaya, ano po natin. At ito rin po mga kapatid, tayo po ay may kaluluwa. Pero dito sa Kawikaan, chapter 19, versikulo 15, 16, ganito pong sabi ng Bible. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay mabubuto. Amen? Physical, mabubuto. Pero kapag yung spiritual, mabubuto ka. Salita ng Panginoon. Amen? Tignan po ninyo. Ang ibig sabihin mga kapatid, meron po tayong kaluluwa. Ano pong sabi dito? Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay mabubuto. Tignan po ninyo.
Amen? Sino pong tamad sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Magsabi, praise the Lord. Alam po. At dito po sa 16, ganito po rin po sabi. Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang babala sa kaniyang mga lakad ay mamamatay. Amen? Amen po ba? Tignan po ninyo. Kapag kami tayo nag-iingat ng utos ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, nag-iingat kami sa iyong kaluluwa. Amen? Iniingatan mo yung kaluluwa mo. Iniingatan mo yung utos ng Panginoon. Amen? Dalawa pong katangian, di ba po? Tingnan po ninyo kanina, ang tamad daw ng kaluluwa ay maguguto. Dito naman, ang nag-iingat ng utos ay kanyang iniingatan ang kanyang kaluluwa. Amen? Pero kapag tayo po ay lumalakad sa ating mga sarili walang babala, mga kapatid, kasamaan, ang sabi po ng Bible, kamatayan ang kawantungan ng tao. Spiritual death. Amen? Amen po ba? Amen. At dito po sa unang Pedro, chapter 2, verse 11, ganito po sabi. Mga minamahal, pinamamanin ko sa inyo tulad sa mga pag-ibang bayan at nagsisipag-lakbay na kayo. Magsipag-pigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Tignan po ninyo. Nandyan po yung laman kanina. Yung laman, mga kapatid, gusto ng laman, masamang pita. Pero sabi po rito, tayo po daw po ay nagsisipaglakbay. Amen? Ang ibang bayan, ibig sabihin doon po yun sa kalangitan. Pero sabi po rito, kailangan mga kapatid ko, mayroon po tayong tinatawag na pagpipigil. Amen? Kaya tingnan po ninyo, magsipagpigil sa mga masamang pita ng laban na nakikipaglaban sa kaluluwa. Amen? Amen po ba? Amen. At ito rin po sa unang Pedro, chapter 4, verse 2, ganito po sabi. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sa dito daw po mga kapatid at mga magulang sa nalalabi po natin oras. Amen? Dito po sa mundo ito. Pero masabi po rito mga kapatid at mga magulang, dapat daw po huwag na tayong mabuhay sa laman, kung hindi sa kalooban po ng Panginoon. Amen? Brother po, ginagawa ko naman ang kalooban ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ang nakakasunod siya. Amen po ba? Amen. At ito rin po sa unang Pedro, chapter 1, verse 9. Ganito po sabi. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tinatanggap po natin. Sino pong tumanggap sa ating pinakamama ng Panginoon? Tayo pong lahat. Amen? Pero dito mga kapatid ko, mga magulang, dapat yung layunin na sinasabi po rito, layunin po ng Panginoon. Amen? Utos ng ating pinakamama ng Panginoon sa Kristo. Tinanggap po natin mga kapatid, ang layunin ng pananampalataya, ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Amen? Amen po ba? Amen. At ito rin po sa Hebreo, chapter 10, verse 39. Ganito po ang sabi. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapampangan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa.
Amen? Yung iba, nagsibalik na sa mga masamang gawain. Pero dito po sa po rito, hindi tayo lang po ganoon. Amen? Bagkus, tayo lang po mga kapatid doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Amen? Amen po ba? Amen. At ito yung po sa Lucas 21, chapter 21, verse 19. Ganito po sabi. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Mayroon pong pagtitiis. Amen? Hindi kapampangan ating kabibabatan. Amen? Yung yan ang ibabata, kung hindi po tayo nagtitiis, nakagaya po ng pagdala sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, may pagwawagi mo po yung kaluluwa. Amen? Mayroon pong pattern. Mayroon kinakailangan na tayo isiguro sa utos ng Panginoon, hindi yung ating mga sarili. Amen? Kundi yung utos po ng ating pinakamama ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Amen. At ito po mga kapatid, yung unang naglingkod sa atin, talagang sila po ay naglingkod sa ating pinakamama ng Panginoon, naging tapat, matawid, kumantong pa sila sa kamatayan. Pero kahit na ikaw ay kumantong sa kamatayan, kung ikaw naman ay mamamatay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid ko at mga magulang, ang Panginoon ang siya makapagligtas sa tao na naging tapat o nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Apocalypse chapter 6 verse 9, ganito pong sabi. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakakita ako sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. Tingnan po ninyo. Umantong mga kapatid at mga magulang na sila po ay pinatay. Nanindigan sila. Amen? Nang dahil sa pagtuo, ang salita ng Panginoon, tinahangaran na sila po ngayon, mga kapatid ko, mga magulang, sabi po ni Propeta John, pinakita ng Panginoon sa kanyang Espiritu, ang mga pinatay na dahil sa salita ng Panginoon, nandun daw po sila sa dambana. Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, mga magulang, kung ikaw ay nagiging matuwid na isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon, yung dalangin mo sa Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, dumidiretso doon. Amen? Amen po ba? Yan po mga kapatid ko, mga magulang, para sa ating lahat, ang salita ng Panginoon, na sila po ay nanindigan sa pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, umantong sila sa kamatayan. Amen? Physical death, pinatay sila. Ano pong sabi? Kaya ito po pinakita ng Panginoon ay propeta upang nilagay ko doon, mga kapatid, na sila po ay naging tapat. Siguro yung mga apostol yan, yung mga unang naging sa atin, na po, ito po ay pinakita po ng Panginoon kay propeta dyan. Amen? At ito po mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung sino daw po ang nag-iingat ng kanyang buhay. Dito po sa Marcos, verse 8, versikulo 35, ganito pong sabi. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay may iligtas niya ko. Sila po ay namatay. Amen? Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, sino man daw po ang mawalan ng buhay o nag-iingat sa ating mga buhay natin,
Pero sabi po ng Panginoon, mawawalan tayo at mamamatay tayo. Pero, kung sino man daw po mawalan ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon, ang dahil sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ililigtas ka ng ating pinakamamang na Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid, naghihintay ka sa pagdating ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Napakaganda. Napakaganda po ang pinangako ng Panginoon sa bawat sa atin. Yung pinangako ng Panginoon na tayo po mga kapatid mamatay ng dahil sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ipinangako ng Panginoon, may iligtas ka niyaon. Ang ibig sabihin ng Panginoon. Amen? At ngayon mga kapatid, ang isang tao, nabubuhay tayo ngayon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa tapos ang laban, sabi po ni Fernando. Nakikipaglaban po tayo. Hindi kagaya yung mga apostol, yung naunang naglingkod sa atin, nangako ng Panginoon, mawala sila ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, maililigtas niyaon ang Panginoon. At kaya tayo mong nabubuhay ngayon. Nagiging patuloy sa araw ng Panginoon. Na tayo po ngayon na naglilingkod. Kumusta po tayo sa araw ng Panginoon. At ito mga kapatid, nabubuhay ka sa pananampalataya na dahil meron kang kaluluwa, iniingatan mo ito. Nagiging matuloy ka sa Panginoon. Dumaras ka ng matinding pagsuko o pag-uusig, mga bagay na ginawa ng mga tao. At ngayon mga kapatid at mga magulang, inisip mo na ikaw ay umuro. Amen? Nabubuhay ka sa pananampalataya. Pero dumaras ka ng matinding pagsuko. Amen? Nandiyan yung karamdaman, nandiyan yung pag-uusig, nandiyan yung mga bagay-bagay suffering, mga bagay-bagay na parang hindi mo na kaya. Pagkatapos, iniisip mo sa iyong sarili, ikaw ay uurong na sa Panginoon. Gaano kaantungan ang paglilingkod mo. Dito po sa Hebrew 10:13, ganito mo sabi. Ngunit, ang aking lingkod na matuloy ay nabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umur, ay hindi kalulugdan ng ating kaluluwa. Tignan po ninyo, hindi ko siya kalulugdan ng ating kaluluwa sa ng Panginoon. At kaya mga kapatid, dumalat kang umuro, ito na po. Ito na po ang pwedeng mangyari. Dito po sa Ezekiel 18, chapter 18, verse 4, ganito po sabi. Narito, lahat ng kaluluwa ay atin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay atin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Tignan mo rin. Umurong ka. Hindi ka nakalulugdan ng Panginoon. Na ikaw ngayon, mga kabalikot, mga magulang, pwedeng spiritual death. Amen? Amen po ba? Amen. Sa Ezekiel 20, chapter 18-20, ganito po sabi. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng Ama o magdadanas man ng Ama ng kasamaan ng anak
ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ibig sabihin, mayroon po silang parehong katuwiran. Amen. Pero dito mga kapatid, kung ang masama ay kinakatuwiran niya yung kasamaan, mga kapatid, hindi pwede sa Panginoon. Amen? Pero ang matuwid, ang katuwiran ng Panginoon, sasangayunin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Pero dito mga kapatid, mayroon pong sinabi ng Panginoon, kung sino ka po magkakasara, di mo, meron ka nga. Amen? Nagkasara yung anak mo. Ikaw naman ay hindi ka nagkasara sa kanyang ginawa. Amen? Pareho kayo maglilingkod. At itumantong po ito mga kapatid, hanggang sa uli, hindi siya nagsisi. Amen? O yung anak, o yung ama, hindi siya nagsisi. Namatay siya. Pero yung anak, parehas sila. Timo, yung ama, nakagawa siya ng kasamaan, hindi nakagawa yung anak, mga kapatid. Ang sisingin ng Panginoon, yung gumawa ng kasalanan. Hindi yung gumawa na hindi gumawa ng kasalanan. Hindi sisingin ng Panginoon. Amen? Ang sisingin ng Panginoon, mga kapatid, yung gumawa ng kasalanan. Kaya, mga kapatid, sa atin ngayon, yun nga po yung grace, biyaya. Pero may hindi po yung biyaya. Amen? Amen po ba? Yung biyaya mga kapatid, ito po. Kung sino daw po nagkasala, siya po ang parusahan ng Panginoon. Amen? Hindi na sa ikapat ng sala ng lain. Kaya, ito po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kundi sino daw po ang nagkasala, siya po ang mananagot. Amen po ba? Palapakan po natin yung sa pagkakas. Pero mayroon po silang katuwiran. Amen. Sabi po rito, katuwiran ng matuwid, isa sa kanya. Ang kasamaan ng masama, isa sa kanya. Ay, ibig sabihin, ipipilit niya yung kasamaan niya. Ipipilit naman ng isa ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ibig sila magkakasunod. Amen? Amen po ba? Ganyan din po yung pananampalataya natin. Kahit mayroon kang anak, sinabi mo sa kanya, sumamba ka, gawin yung kalooban ng Panginoon, pinaalala mo siya, ngayon, hindi ka pinakinggan, mga kapatid, ang Panginoon na po sa bahala. At na sila po ay mga panimbahan. Amen? Amen po ba? At dito po mga kapatid sa Ezekiel 18, chapter 18, verse 24. Ganito po sabi. Tignan po ninyo. Ito po ngayon yung una po. Yun po yung matuwid. Amen? Yung matuwid na umurong. Tignan po ninyo ngayon. Ngunit, pagka ang matuwid ay umiwalay sa kaniyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklat-suklat na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay bagas siya. Walang alalaanin sa kaniyang mga matuwid na gawa. Tingnan po ninyo, wala daw mga alalaanin sa kaniyang matuwid na gawa. Amen? Nangagawa na kaniyang ginawa sa kanya. Tingnan po ninyo. Kahit daw po ikaw ay matuwid, dati kang matuwid. Umuro ka, pagkatapos gumawa ka ngayon na parang yung masamang tao na ito po ay yung ginawa, mga kapatid ko, mga magulang, mamamatay ka, at tuloy po natin. Mabubuhay ba ka? Walang alalaanin sa kanyang matuwid na gawa na kaniyang ginawa sa kanya. Sa pagsalangsang na kaniyang isinalangsang at sa kaniyang
kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon ay mamamatay siya. Tingnan po yun. Ang ibig sabihin, mamamatay po ang kanyang espiritual. Amen? Amen po ba? Amen? Amen. At ngayon, mga kapatid ko, mga magulang, nagpakasama ka. Pagkatapos, hindi ka na nakapanumbalik. Amen? Makikita ng Panginoon. Pagkatapos, bukunin ka na pala ng Panginoon na hindi ka nakapanumbalik. Nandyan ka sa masasamang gawa, mga kapatid, gaano kaya ang buhay natin. Dito po sa Lucas, chapter 12, verse 20, ganito pong sabi. Datapwan sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na ali, iingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Ito po yung mayaman. Pero kung bigla, ganito rin pong aabutan po natin, upurong ka, pagkatapos kinuha ka ng Panginoon na hindi ka nakahanda, paano mga kapatid? Masaya ang Panginoon? Masaya ang Panginoon sa isang taong matuwid na umurong pagkatapos nawalan siya ng buhay? Amen? Dito po sa Ezekiel, ano po sabi? Chapter 18, verse 23. Ganito po sabi. Wala na akong kasiyahan, sabi ng Panginoon. Kasi ano ng Panginoon parusa ang aantungin ng tao. Tignan po ninyo. Mayroon baga akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon Diyos. At hindi baga mabuti sa kanya na umiwalay sa kanyang mga lakad at mabuhay. Tingnan po ninyo. Kaya sabi ng Panginoon, wala na akong kasiyahan sa kamatayan ng isang taong nagiging masama sa aking paningin. Biglang nawalan ka ng buhay. Hindi po natin nawalan ang buhay po natin. Amen? Nakagaya, kanina mga kapatid, yung una ng bigod sa atin, na sila po ay namatay sa paglilingkod at dahil sa katotoo sa salita ng Panginoon, sila po mga kapatid naghihintay. Amen? Pero tayo po ay nabubuhay pa. Amen? Hindi natin awak ang araw ng bukas. Hindi natin pwede ipagampok ang araw ng bukas. Na ikaw ngayon napakainit. Maharap ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kung bigla, masabi po ni Pastor Pablo, baka nandun ka. Amen? Lumamig ka, umurong ka sa Panginoon, namatay ka. Amen? Kaya mga kapatid ko, mga magulang tayo po lahat, ay wala po tayong pagmamalaki sa Panginoon. Amen? Ang nais lamang po ng Panginoon sa atin, gusto ng Panginoon na tayo po ay sumunod. Amen? Amen? Amen po ba? Para yung ating kaluluwa mga kapatid, ito po, isisip ng Panginoon. Amen. Tignan po niyo yung masama. Ang masama, sa sobrang kasamaan, naiisip niya, at binukitan ng unawa ng Panginoon ng taong yun. Naiisip niya mga kapatid, ayaw niya gumawa ng masama. Gusto niya, gumawa siya ng tapat at matuwid sa paningin ng Panginoon. At ingatan ng kanyang paratuntunan at susunod sa Panginoon. Mabubuhay na kasi. Mabubuhay. Ito po si Ezekiel, chapter 18, verse 21, 22, ganito masabi. Ngunit, kung ang masama ay umiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga panatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang sanang mabubuhay, siya hindi mamamatay. Palitan. Amen? Ito po ang masama.
Naisip niya mga kapatid na gumawa siya ng mabuti siya harapan ng Panginoon. Nalaman niya yung paglilingkod sa Panginoon. Pagkatapos mga kapatid at mga magulang, iningalan daw po niya ang salita ng Panginoon. Naging tapat at matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, wala sa kanyang pagsalangsang, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ito, wala sa kanya mga pagsalangsang na ginawa niya na alalahanin nilaban sa kanya. Sa kaniyang katuwiran na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya. Tignan po ninyo. Napakaganda. Hindi nagtatanging tao ng Panginoon. Masama ka man. Amen? Mabuti ka man. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon. Amen? Kung nais mong kalimutan yung kasamaan. Yung matuwid na gawa ng Panginoon, ito po mga kapatid, sundin mo ang pagtutunan ng Panginoon. At gumawa ka ng tapat at matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, para na daw pong alalaan sa kasamaan na ginawa mo. Napakarami mong utang. Amen? Bilyon. Pagkatapos ang sabi ng Panginoon, isang kismat mata. Nakita ka ng Panginoon kung gaano ka naging tapat sa kanyang paningin. Amen? At matuwid. Ang sabi ng Panginoon, napakarami mong utang sa atin. Bilyon. At ngayon, tabla ka. Amen? Itatabla ka ng Panginoon ang dahil sa nakita sa iyo ng ating Diyos. Amen? Hindi nagtatanging tao ang Panginoon. Huwag po natin sabihin, ang isang tao doon masama, napakasama niya. Hindi po natin alam mga kapatid, tatawag pala sa Panginoon. Amen? Pagkatapos, siya pala ang matuwid kaysa sa atin. Amen? Kaya mga minawal ko mga kapatid, ang lahat ng mga bagay, ang Panginoon po, ang sa nakakalaman. Amen? Hindi natin pwedeng masugayin ang tao. Kung siya ay masama, pero nagkabaliktad yung pagkakataon. Amen? Ito po masama. Na naging tapat at matuloy sa Panginoon. Ezekiel chapter 18 verse 27, ganito po sabi ng Panginoon. Ano po sabi po ng muli? Pagka ang masama ay umiwalay sa kaniyang kasamaan na kaniyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid, kaniyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Tignan po niyo. Sa kanyang ginawa na ipaguguginin niya kanyang kaluluwa. Amen? Sana ganoon din po tayo. Mas naman ngayon mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa mga walang matuwid, nakakasala po tayo lahat. Pero nais ng Panginoon, amen? Nais ng Panginoon mga kapatid ko, mga magulang, yung kasalanan, iwaksiyo po na natin. Amen? Gumawa muna tayo tapat at matuwid sa paningin ng Panginoon, mananatili po tayo ng buhay ang ating spiritual. Amen? Amen? Pagdating ng panahon, kapag ikaw ay iligtas ka ng Panginoon pagdating niya, mga kapatid ko at mga magulang, anong ihirap ang dinaras mo sa libutan nito? Umiiyak ka sa problema. Umiiyak ka sa sakit. Umiiyak ka sa mga bagay-bagay dito sa libutan nito, mga kapatid. Pinagsusumamo mo yung mga kapatid, umiiyak ka. Umiiyak ka sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, pagdating ng panahon na ikaw ay umiiyak, narito po sa Apokalipsis chapter 7 verse 15 hanggang 17. Ngayon po masabi. Kapag ikaw ay ligtas ng Panginoon, ito po. Kaya't sila nasa harapan ng lulukan ng Diyos at naglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo. At siya'y nakaupo sa lulukan at
Nagtipon sila ng kanyang tabernakulo. Sila hindi na magugutom pa, ni mauupa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papanagutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papairin ng Diyos. Tingnan po niya, papairin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Yan na. Amen? Yan na. Napagwagi mo yung kaluluwa. Kinuha ka ng Panginoon. Pagkatapos ang Panginoon magiging pastor mo. Amen? Nasa luklukan, ang sabi ng Panginoon sa atin, sa lupa, natatamaan ka ng matinding araw. Amen? Pero dito mo, sabi ng Panginoon, hindi na. Amen? Nagugutom ka sa lupa. Dito, sabi ng Panginoon, hindi ka na magugutom. Amen? Amen po ba? Napakabuti mo ng Panginoon, mga minamahal mga kapatid. Kung ikaw ay umiiyak, ang sabi ng Panginoon, papainin daw po ang luha ng iyong mga mata. Pero ito parehas din. Dito po, sabi din po sa Apocalypse 21, verse 4, at ito pong sabi din po, parehas. Pero dito may pagkakaiba. Tingnan po rin. At papainin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatay. Hindi na magkakaroon pa ng kalimpati o ng pananambitan man o ng hirap man ng mga bagay ng una ay naparang. Ang ibig sabihin na ng nandito. Sabi ng Panginoon, kung tataas mo yan, lahat ng mga bagay narito ay ginagawa ko ako, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin mga kapatid, magtagumpay lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nandito pa yung physical natin. Amen? Nagkikipaglaban po tayo, ang sabi ng Bible. Nagkikipaglaban tayo sa masasampitan ng laman. Amen? Pero sabi ng Panginoon, mayroon na po tayo dapat pagpipigil. Amen? Para mga minamahal mga kapatid, yung kanyang mga kaluluwa, ito po ay may pagbabating natin. Amen po ba? Amen? Isa pa po natin palapakan ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon kumpara sa ating mga ginagawa. Kumpara sa ating mga buhay ngayon. Mga kapatid, kung ang ibibigay ng Panginoon ay kaligtasan, ano ang pwede natin ibigay sa kanya? Paglilingkod naman ang hinihingi ng Panginoon. Hindi hinihingi ng Panginoon yung inyong mga kayamanan. Hindi hinihingi ng Panginoon yung mga pera. Hindi hinihingi ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na tinatangkilin po natin. Ang hinihingi ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod. Amen? Sundin ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang utos, at gumawa tayo ng tapat at matuwid sa kanyang paningin, mananatili tayo buhay. Amen? Ang ating spiritual. Mga kapatid, ito po paalala na sa atin, tayo tandaan. Malapit nang babalik ang Panginoon. Kung ngayon, hindi pa po natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon, meron pa po tayong chance. Amen? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Napakabuti po ang Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Yan mga parabol pa lang. Amen? Pinapag-aralan po natin. Pero kaligtasan, tayo po ang gagawa. Amen? Sabi po niya po sa Pablo, pagtrabuhin mo. Amen? Ang Panginoon na ang magliligtas. Siyempre, kapag pinagtrabahuan mo yan, masasabi mo na ikaw ay sisipti ka ng Panginoon. Sisipti ka na. Amen? Kasi nagagawa mo para uba ng Panginoon.
Pero kung hindi po natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon, kung baka sa bangka, ay tapilin. Pwede doon po. Amen? Amen po ba? Amen. Pero, ito po mga kapatid, in-encourage ko po kayo, magpatuloy po tayo. Amen? Huwag po tayo dito. Kuminsan, totoo. Yung Diablo, gumagawa ng paraan. Kuminsan, kahit na masigasig ka na sa paglilingkod, nagiging mainit ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero meron po tayong kalaban. Amen? Pwede po tayo discourage ng kaaway. Pero Panginoon, ini-encourage ka ng Panginoon. Ang kaaway, discourage niya. Amen? Amen po ba? Ano po tignan po natin? Yung encourage ng Panginoon, i-encourage tayo sa salita ng Panginoon, o mag-discourage ka lang. Ang Diablo ang gumagawa namin. Amen? Amen po ba? Kaya mga minamahal, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Kasi malapit na po yung pagbabalik ng Panginoon. Idalangin po natin ang ating mga kapatid. Kung ngayon, yung mga upuan, napakaraming walang mga upo, kung tayo po ay napapatuloy, tulong-tulong sa pagpulong, sa pananalain sa Panginoon, na sila po ay ating nilalapit, mga kapatid po tulong ang mga upuan na yan. Amen? Ang dahil nakikita ng Panginoon, yung ating pagkakaisa. Amen po ba? Amen? Sa pamumunan po ng ating pinapastor, na siya po ay tinatagawang pastor sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating lahat, yung pagtulong-tulong, pagkakaisa, yung pagdadamayan, yung pag-iibigan. Amen? Alisin po natin sa ating mga mata, yung mga bagay na pwede kang na-discouragement, huwag mo na sabihin sa iyo kapatid. Kung siya po sa iyo sinasabi, mag-discourage siya, huwag mo na sabihin. Amen? Para manatili siya, naglilingkod sa Panginoon, ay mahilig. Amen po ba? Kapag nandiyan yung discourage, mga kapatid, kahit na mahilig ka na, parang gusto mong manlalim. Amen? Baka kapag hindi mo na kayanan, baka ikaw ay tatalikod, nakagaya ng isang taong nagiging matuwid, tatalikod ka, pagkatapos gagawa ka ng kasamaan, ay mamamatay ka. Amen? Amen po ba? Kaya mga minamahal mga kapatid, dahil po lahat ay tinawag ng Panginoon, gusto ng Panginoon, tayong lahat, pagdating ng Panginoon, ay maratnan tayo, nandito naglilikod sa ating tinawag ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Panginoon, pagdating kaya ng anak ng tao, meron kayang kaluluwa na naniniwala na sumusunod ay nagiging tapat at matuwid sa ating harapan. Mapalad siya, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, i-encourage ko po kayo, tayo po lahat ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Magdamayan tayo. Kung anong problema, pag-usapan po natin. Yan po mga kapatid, yun po gusto ng Panginoon. Amen? Alisin po natin yung mga bagay-bagay dito sa ating mga puso na walang paginabang. Gusto ng Panginoon, yung puso natin malinis at yung lalabas sa ating bibig, mayroon pong paginabang. Amen? Amen po ba? Amen. Alaparan po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat po. Humingi po ako ng pagmahing sa aming pangaral, sa salita ng Panginoon, kung mayroon pong nakatamaan sa inyo, humingi po ako ng dispensa. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag niyo pong isipin na kami po ay nami-personality po. Kaya humingi po kami ng anumang bagay, kung kayo po yung nakatamaan, mga kapatid, kayo po yung utusan lang. Amen? Pasalamatan ng Diyos. Tuminghala ka sa taas at pasalamatan ng Diyos. Amen? At huwag mo tignan ang nangangaral. Sapagkat ang nangangaral mga kapatid, kagaya lang po kami. Kumisa, mayroong kainaan, pero yung kainaan na yun, kinakailangan paglabanan. Amen? Sa tulong po ng Panginoon. Kaya sa oras nga po, hindi po, walang na po. Kaya nagalit si brother po, hindi po. Ito po mga kapatid, kalis ko po yung muli. Nawa,
na tayo po na ay walang uuro. Nakagaya po na pinag-usapan po natin kung hindi tayo po na ay susunod. Amen? At magkita-kita po tayo doon sa langit kung ating masagawa gawin ang kalooban